Nakarating na kami ngayon dito sa White Rock. And, well, 37 minutes lang siya na drive-an from airport ng Vancouver. Pero, first time ko kasi dito and kinakabahan ako na magpaliko-liko kasi ang sobrang dikit siya sa US border and wala akong dalang passport. And maraming nagkakamali daw sa ganun. Pero, okay. Dadaan muna kami sa beach dito. And then, didiretso kami sa Abbotsford para sa Tulip Festival. And di ko alam kung nasa nasiran. Nagugutom na ako actually. Maaga kami umalis ng bahay. And so, hindi kami nag-breakfast. And, oh my God, nasa nasiran. Kapeng-kape na ako. Sana masarap yung brunch nila dito sa Cafe Seren. Oh, Cafe Veranda by the beach. Yes, by the beach naman sila kasi dyan sa area na yan, beach na. And ang daming, biglang napuno yung car park. Kanina pag park ko parang kami na yung pinakadulo. Tapos ngayon parang ang dami ng sasakyan. Pero let's go. Oh my God. Okay. It's so nice. Ang ganda ng loob. Oh my God. Hi. Okay, tingnan natin yung menu. Sure. I think ayoko pa mag-heavy kasi I think perfect tong avocado toast, $22. Bigla rin napuno yung restaurant. Mabuti na nakaupo na kami kagad. Hindi pa ako nakakapag-decision kung ano yung gusto kong orderin. Pero parang gusto ko nga yung avocado toast nila. Real fresh flowers. Ang ganda. Cute. Meron silang lemon water at saka water. Ano gusto mo? Water. Kita ko from here yung napakalawak na beachfront. Excited na ako. Ay, hindi pa ako nakakita ng puting-puting buhangin talaga dito sa Canada. And so, sana, totoong white rock talaga tong white rock dito. Pero, napaka-lapit na natin sa United States. So, saan yung mapa? Nandito tayo sa kulay blue. Yung kulay blue na yan. And then, itong border na to, yung kabila United States, etong malapit sa atin, Canada. So, kaya kinakabahan ako kanina magpaliko-liko kasi makarating ako ng US, wala akong passport. Ito na yung avocado toast ko with egg. And then, ito yung, ang tawag dito? Croissant? And, alam mo yun, nakalimutan ko na quesadilla na may sauce. Hindi ko pa alam kung ano yung sauce. Nag-CR kasi ako nung in-order to ni Rat. And cappuccino. Let's go. Latte pala, latte. Gusto kong tikman yung quesadilla nila. Oh, napaka-cheesy. Oh my God. Tingnan nyo. Oh, tingnan yung cheesy. Ang sarap. Oh my God. Ano kaya yung sauce nila? Lagyan natin ng sauce. Oh my God. So, hindi ko alam kung ano yung sauce. Pero napakasarap. Pero, medyo may pagka-Indian siya. Hindi siya totally Mexican na quesadilla. Oh my God, ang sarap. Siguro oras na rin para matuto ako gumawa ng quesadilla.
Okay, tikman na natin tong latte na maganda yung artwork niya sa taas. Sakto lang yung kape. Pero tingnan natin tong Shate. Shadiwali. Shadiwali daw yung tawag dito sa kape ni Ran. Oh my God. Hindi ko ma-explain yung lasa pero ang sarap, ang tamis, sobra. Oh! Parang siyang may muscovado na sugar, no? Nati at saka muscovado na sugar. Halos parang dessert na. Tikman natin tong scrambled egg nila na parang may cheese din. Ito yung itsura ng scrambled egg. Sana hindi ko malaglag. Ang sarap. Sobra. And ang daming arugula nitong toast nila. Let's go. Ang sarap ng tinapay. Ang sarap ng tinapay nito. Parang multi-grain something. So good. Oh my God. And ito yung mango chicken croissant ni Ran. Tikman natin. Sarap din. Gusto ko rin makita yung bathroom nila. And kung aesthetic din ba katulad ng wait. Oh my God. Okay, maganda yung bathroom nila. Pero parang nakakalito lang, parang very nice. So, napaka-secure nito. Ito rin yung lock namin sa bahay dati. Nakakalito lang na yung parang isa siyang malaking corridor. And well decorated siya. Ang ganda nitong ito yung mga flowers. Itong flamingo. Very nice. Very, very nice. Ang ganda rin ng mga lamps nila. Ang ganda nung pagka parang probinsya. Yan ang presko dito sa loob. Nice. Ready na ako pumunta sa beach. Hinihintay ko lang bumalik si Ran from the washroom. Okay, let's go na sa beach. Oh my God. Mabuti na lang nakapag-park kagad kami. Dahil, oh my God, ang struggle kasi talaga lagi dito makahanap ng parking. Although, sobrang lawak na mga parking lots dito. Okay, so may riles dito. You have a Okay. bag there, honey? May riles na dadaanan para makapunta dun sa beach. Tingnan nyo yan. Ang lawak! Oh my God! And hindi kami naka-attire for beach today. Wala talaga kami planong mag-beach. Dadaan lang dapat kami dito. Titingnan namin kung ano yung view niya. Pero, oh my God. So far, maraming rock. Pero hindi sila white rock. Lakad lang tayo dun sa buhanginan. And hindi ko rin, feeling ko hindi rin siya kasing puti ng mga buhangin sa Pilipinas. Malakas yung hangin. Pangit na naman yung audio ko nito. This is it. White Rock Beach. Pero napakalawak niya na hanggang I think 1 kilometro na buhanginan siya. Or siguro dahil low tide lang kaya ang lawak sobra ng buhanginan. And feeling ko umabot hanggang dito yung alon kasi may mga bakas ng alon sa buhangin. Oh my God! Anong tawag dito? Ito yung sunfish, di ba?
maliit na sample, or I don't know, hindi ko kung tawag dyan. Kawawa naman siya. Hindi siya nakalikas bago. Ito pa, mga hindi nakalikas bago bumaba yung tubig. Sobrang low tide. And parang ang haba-haba ng buhangin na pwede mong lakarin papunta dun sa kabilang border sa US. Hindi, tirik na tirik yung araw pero hindi ganun kainit. So ang problem lang is yung na sobrang nakakasilaw. Plus yung malapad ko pa na noo. So nakakasilaw talaga. Pero yung hangin kasi malamig. And so, minsan makakalimutan mo mag-sunblock. And masasunburn ka kasi feeling mo hindi ganun kainit. Pero yung UV nung araw, binaburn pa rin yung skin mo. I think tapos na. We're done here. Kailangan na namin bumalik sa sasakyan kasi medyo malayo pa yung drive namin. Mga 2 hours pa yun papunta dun sa tulip fields. And hindi ko sure kung kita sa camera pero may isang malaking bundok doon na punong-puno pa ng yelo yung buong bundok. Kotang-kota na ako sa araw. And parang I think ilang linggo na ganito na parang babad ako sa araw. I think ito na yung reason kung bakit White Rock yung tawag dito sa lugar na to. Dahil itong rock na to, napaka-white niya. And mukhang totoong white rock talaga siya. Napaka-natural ng pagkaputi niya. Oh, at napakalaki niya. Tingnan niyo yan. Napakahaba nitong tulay na to, papunta dun sa gitna ng dagat. And low tide ngayon, kaya parang wala siyang purpose. Pero kapag high tide, siguro mataas yung tubig. Kailangan mong dumaan dyan sa tulay para makapunta dun sa gitna ng dagat. Pumunta tayo doon. Total, babad na lang rin naman na tayo sa araw. Huwag na natin sayangin itong opportunity na to. And medyo dumami yung tao dito sa area na to. Medyo malayo na to actually dun sa pinarkingan namin. So, White Rock, BC, Canada. Canada's longest pier. Okay, let's go. Pero tingnan ninyo kung gaano kalawak yung beach. Oh. And hindi ko alam kung ginagamit pa ba nila yung pier dun sa dulo. Pero, oh my God, may mga seagull. May mga seagull na nangahablot ng pagkain dito. Ang kulit nitong isang seagull na to. Siya yung nangahablot. Ayan, pumupwesto na naman siya. May hahablutin na naman yata itong pagkain. Kulit nitong seagull. Oh my God. Malapit na tayo sa dulo and ito yung welcoming committee nila na iniiwasan ng mga tao dahil nakakatakot maiputan ito mga to. Oh my God. They poop, yes they do. Hello. Kumusta? Okay ba kayo dito? Yes. Ito na yung dulo. And actually, konti na lang, parang tinamad pa sila. Dinugtungan lang nila ito ng konti. American eh. Hindi pa nila sinagad. Tingnan natin kung anong meron dito sa ilalim. Okay, tingnan natin yung pinakadulo. Napakainit, oh my God. And parang walang pa kayong mga tao. Wala akong nakikitang nakapayong. Ito na yung pinakadulo. Okay, parang breakwater na lang tong nandito. Pero mukhang malalim na rin yung tubig. May platform pala dito na pwedeng bumaba and then naliligo yung mga tao dito. Okay, natabig ko tong crab line. Itong kulay orange na yan. So sa dulo niyan yung parang cage na magtatrap ng mga alimango. And I don't know kung may mahuhuli ba sila today. Napaka-init. Let's go. Kailangan lang natin makabalik dun sa sasakyan and then punta na tayo sa Abbotsford dun sa Tulip Farm na I'm pretty sure mainit din at maaraw dun.
Sobrang init. Oh wait, hanggang dulo na yata ito. Mali yata yung liko. Dati nga pa ganun tayo. Oh no. Tingnan lang natin kung may malulusutan tayo dito. Kung wala, edi. Yeah. Hindi. Actually, meron yata. So, 2 hours tong drive na to. And wala pa tayo sa kalahati. Pero ang ganda nung mga dinadaanan. Oh my God. Puro blueberry farms, kaliwat kanan. And yung view sa harap, snowy pa na bundok. Hindi naman sa pagiging nega, pero wala akong makitang tulip. Siguro sa bandang dulo pa, pero tiwala lang. Last week na kasi ngayon nung season. So, baka kinakabahan kami na baka wala na masyadong tulip na natira. And nag-struggle din ako, lalo na kapag ganito na. Masyadong malawak at saka malaki yung parking lot. Hindi ko kasi kabisado yung itsura ng sasakyan. Nag-rent lang kami. So, tinatandaan ko kung anong kung anong parking lot number. Kaso dito, parang walang parking lot number. So, bahala na mamaya pagbalik. Kailangan lang natin magpatatak dito. Meanwhile, doon. Thank you. You too. Let's go. Okay. Okay, to be fair, medyo konti lang, pero ang ganda niya. Tingnan nyo, ang ganda ng kulay ng tulip na to. And dito, ang pink nila. And dito lang daw tayo sa walkway. Pwede maglakad. Huwag daw lalagpas sa mga hindi mukhang mga tulip to, and kung hindi na sila fresh, lagta na sila. Oh my God. Pero nakikita ko na medyo marami pang flowers dun sa dulo. So dun tayo pumunta. Pero ang ganda dito, ang ganda ng bundok. Ang ganda nitong dinadaanan na field na parang ang probinsya nung dating. Nakikita ko na yung mga dilaw na flowers. Okay, ang dami nila. Ang laki. So, ang laki ng field. Oh my God. Oh my God. And yellow flowers pa lang to. And bawal pumunta sa gitna, no? Punta tayo doon. Sa may mga pink and purple. Naghahanap lang ako ng magandang pagpapicturean dito na pwedeng gawing pang cover. Hindi ko sure kung makakakuha ba ako ng magandang pang cover dito na tulip picture. Pero I think itong violet yung pinaka-paborito ko sa kanilang lahat so far. Hindi ako makakuha ng mga magagandang shots, pero maganda yung buong field. Oh my God, tingnan nyo. Ganyan karami yung tulips. Which is, hindi ko ina-expect. Kasi nga parang patapos na yung season. Pero sobrang daming tao. Mahirap makahanap ng magandang pwesto. Okay, mahirap makahanap ng pwesto kasi agaw. Pero nandito kami sa pinakadulo and konti lang yung mga tao dito. Also, ang hirap ng... Okay, tingnan mo itong dalawang. Kanina nakasteady lang sila dyan. Nandun dadaan ako, sasabay din sila sa paglalakad. Nakakayamot. Or baka nakapila rin yata sila dito sa bike pala. I think dito rin sila papunta. Kaya na natin yung bike. Okay, guys, finally, let's go. Walang tao. Ang ganda dito. Ngayon ko sasabi na maganda dito dahil wala masyadong tao. Okay, meron na ulit. May mga makakasalubong tayong konti. Hello. Okay, wala naman nagsasabi na bawal dumaan dito sa area na to.
Actually, merong mga path na may nakalagay na warning na bawal dumaan. And dito, walang nakalagay. So I think safe tayo dito. Wala tayong nasisirang mga tulip, which is really, really good. Kasi napakaganda talaga ng mga tulip. Napaka-magical nung dating nila. And ang sarap-sarap nila tingnan kapag napapalibutan ka nila. Oh my God, tingnan nyo. Hindi ko alam kung nasa na si Ran. Nahilo daw siya kanina. Dahil sobrang init. Tingnan yung problem, sobrang init. And putok na putok din yung liwanag. So ang hirap makakuha ng magandang picture. Pero tingnan nyo to, ang ganda niya, sobrang ganda niya. Okay, medyo nahihilo na rin ako at feeling ko sobrang dehydrated din ako. Pero magsasara kasi ito ng 6:30 and anong oras na ba? Feeling ko mga 5:49 na. So less than an hour magsasara na to and putok na putok pa rin yung araw. Ang hirap makakuha ng maganda talagang picture. Okay, from here I think ito na yung pinaka-broad na view nitong tulip farm. Iangat ko lang ng konti yung... Okay. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya kaganda. And dun sa bundok na yun, kita pa yung mga snow sa taas. Ang ganda. Oh my God. Meron silang mga cafe dito na nilagpasan namin kanina kasi sobrang excited kami na mapuntahan tong tulip field. Ngayon gusto ko na i-try yung tulip ice cream nila. Full joke lang, hindi ko sure kung may tulip ice cream ba sila pero feeling ko kanina pa ako dehydrated so kailangan ko ng drinks. Ang cute nitong nag-iisang pink sa grupo ng mga yellow. I think nag-uwian na yung mga tao pero kanina maraming naglalaro nito. Actually, hindi ko sure kung paano ba to laruin. Pero sinushoot lang nila itong mga to dito. So let's try it. Hindi ko alam kung ano ba dapat kalayo pero let's go. Kung masishoot ko ba? Oh, kita yun, na-shoot siya. Na-shoot yung una. Nice. Hindi ko alam kung saan pumunta si Ran. Pero ahon na ako. Okay. Tingnan natin kung anong meron dito sa farm shop. Nagtitinda sila ng mga tulip na halaman mismo. Nice. I don't know kung mag-uwi ba ako ng tulip. One pot for $5. One pot for $5. Four pot for $15. Pero wala kasi kami backyard, so wala akong pagtataniman yan. Tingnan natin. Oh, ang cute. Ang cute nito mga glass tulips. Wooden tulips pala. I think maganda itong ilagay sa base. Nice. Ang ganda nila tingnan. Anong meron? Anong kinuha mo? Kuha akong water. Actually, itong water lang yung gusto ko. Dahil uhaw na ako. $3 para sa water. Ginto. Hello. Real Canadian. Okay. So far, I think sulit naman tong visit dito sa tulip farm ng Onos Farm. $25 per person yung entrance fee and mga almost 2 hours siya na drive from Vancouver. And yung drive mismo papunta dito, ang ganda ng mga farms na madadaanan plus yung mga mountains, snowy pa sila until now. And then pagdating dito, parang worth it naman ang value ng money yung tulip field na makita talaga. Sobrang ang colorful. And magandang experience siya. Overall, all in all, magandang experience siya. Okay, katabi nitong swing, may mga nakita akong tulip na wala dun sa field. And feeling ko hindi sila nabigyan ng enough spotlight or credit. Pero napakaganda rin nila. Tingnan nyo tong mga itim na tulip.
Ang kanta nila, oh my God. Lapit natin ng konti. Yung camera. Hindi ko alam kung bakit ang konti lang nila or hindi sila isang buong field or nakasama dun sa malawak na field ng mga tulip, pero ang ganda nila nonetheless, and parang napaka-rare nung aesthetic nila. Oh my God. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan. And kung pupunta rin kayo dito, hanapin niyo tong swing na to. Napakaganda. Ang ganda ng view, hindi ganun karami yung tulip, konti lang yung mga halaman, pero hindi na siya ganun ka-crowded na katulad nung mga tulip fields doon. At least dito ang kalmado na, relaxing na siya. And gilid lang to nung parang pinaka-shop nila, yung farm shop nila. Parang ilang steps lang, and bira pumunta dito yung mga tao. Ewan kung bakit hindi sila pumunta dito. Pero which is good rin, at least hindi crowded. Naubos na rin yung mga sasakyan sa parking lot, and alam ko yan day yung sasakyan na nirent namin. Makikita ko rin yan. Nakabalik na kami dito sa syudad, and na-surrender na rin namin yung sasakyan. Gutom na ako. Hindi ako nakakain after nung brunch namin kanina dun sa veranda na restaurant, which is napakasarap. Actually, may mga magagandang kainan din dito sa airport. Pero hindi ko sure kung open pa sila kasi medyo late na. Sobrang ang lala ng pagka-dry ng mata ko. So dito nga kami kakain. Gusto daw ni Ran i-try yung white spot. Ako gusto ko sana umorder na lang sa Tim Hortons or Japa Dog, tapos umakyat dito sa viewing deck dito sa taas, tapos mag-airplane watching. Pero gusto ni Ran first time niya mag-white spot. Never pa siya nakapag-white spot. Ako, I think 2 beses na yata, and hindi naman ganun ka-special yung mga pagkain doon. Well, masarap yung pagkain doon, pero ayun nga, usual lang na fries. I think open pa sila. Oh, we can ask. Pero usually 10 p.m. din nagsasara yung white spot dun sa terrace. Pero I don't know kung open din sila hanggang 10 p.m. dito. Let's go! White spot! Yeah, mahigit to 1 hour. No, please wait to be seated. If hindi sila masyadong busy. Asan na yung host? Oh my God. Hello, white spot. Yeah, for sure. Okay, hindi masyadong maganda yung lighting. May mga spots na hindi masyadong maganda yung lighting. Dito ako. Thank you. Hindi ko sure kung meron pa sila nitong all-day breakfast. Pero I think mag-all-day breakfast na lang ako. Yeah, itong BC Sunny Start 1975 and Coke, kung meron silang Coke. And how are you guys doing? We're good, and we're ready to order. I love it. What are you thinking? We'll have the spinach mushroom fettuccine alfredo, and then sauteed lemon prawns, yeah. And then, do you have black coffee? Yeah. Yeah, we'll have black coffee too. And then I'll have the busy Sunny Start. Yep. And then glass of Coke. Sure. 2 waters as well. Yes, Why thank not? you. Yeah. Wait, Coke, black coffee, prawn fettuccine, BC Sunny Start. Yes. Thank you. Tirik yung araw na. Ito yung mga flight today. Nagpaparamdam na yung Philippine Airlines. All right, prawn fettuccine. That's for him. Cheers. Be right back with some coloring. Thank you. Okay, hindi ko na-expect na ganito kalaki yung serving. Oh my God. Hindi ko na-expect na ganito kalaki yung serving. Wow, may fruits pa. And ito yung fettuccine ni Ran with prawn. Alisin lang natin tong prutas dito para may space ako konti. Okay, let's go. Gusto kong kainin. Ang kalat, oh my God. Gusto kong kagatan muna tong burger.
Na may bacon. Ang sarap ng bacon. Oh my God. Nice, ang sarap. Kalat. Wow. Tikman natin yung hash. So ano nga ba yung hotel na sa Terrace merong hotel tapos sa baba nun White Spot? Days Inn ba yun? Yung tinuluyan natin ng graduation ko. So yung breakfast doon may kasamang hash. Ito yung hash brown na siniserve din nila. Kasi sa White Spot din yung breakfast everyday. So ganito yung... Never had breakfast there. Wala kang na-miss. Bigyan natin ng pepper. Ang dry kasi talaga lagi ng potato nila. And konting salt pa. Okay, let's go. Manuli natin. Pwede na. Patingin mo ko ng pasta mo. It's al dente. Is it? Tikman natin yung pasta ni Ron. Itsura. Masarap yung pasta. Try na natin tong fruit ensemble nila. In fairness, ang fresh. Grapes. Fresh oranges. Ang tamis in fairness. Meron ding pineapple. Feeling ko mangingilo ko. Kasi? Matamis naman. Oh, can I please have a refill of the Oh, Coke? yeah. Gotcha. Beer there. Thank you. Yeah, it's hot. Mas fresh na yung kape. It's hot. Hindi fresh yung unang kape na sinerve nila kay Ran.